Hi Cancer! Welcome back sa ating Tagalog Reading channel. Ako ay si Abby at isa kong intuitive reader. So gagawin natin na inyong monthly reading sa buwan ng November 2023 Cancer. Sa ating mga new viewers, welcome po sa ating Tagalog Reading channel. Sa mga current subscribers, marami pong salamat sa pagsuporta sa ating mga monthly readings. As you know guys, alam niyo na ang format ng ating reading. Sa unang bahagi, titingnan natin yung general life snapshot nyo. Titingnan natin yung mga finances, career, and other aspect ng buhay ninyo, no? Like friendship, family situation, and other home or domesticated situation sa buhay nyo. Alright? And then sa second half ng reading na to, ang inyong love spread reading. Okay? So, i-shuffle lang muna natin ang mga cards in front of the camera at babalikan ko kayo later, Cancer. Hi Cancer! So, welcome back again. So, buksan na natin ang inyong mga cards sa inyong general life reading. Alright? So, sa position number 1, Cancer, wow, meron kayong major arcana, the Fool's energy here. Okay? Sa position number 2, meron kang major arcana ulit, the Empress. Okay? Sa position number 3, meron kang major arcana ulit, the High Priestess. So, tatlong major arcana na. The Fool, the Empress, and the High Priestess, Cancer. Sa position number 4, meron tayong 8 of Wands, Cancer. Okay? Position number 5, meron tayong 5 of Wands. Position number 6, meron tayong King of Wands. At sa gitna, Cancer, meron kang 6 of Wands. Okay, interesting kasi yung first 3 cards nyo, major arcana. Alright, Cancer. So, sa position number 1 mo, yung kailangan mong i-release ngayon is mas maging adventurous tayo, mas maging curious, wag tayo matakot na mag-explore. Kumbaga, para kang si Dora the Explorer dito. Ang Fool's energy kasi, hindi niya alintana yung mga nangyayari sa paligid niya, okay? Hindi rin siya bothered kung may danger or ina-anticipate kung ano yung mangyayari. Hindi niya iniisip kung ano yung magiging resulta. So, gusto niya mag-take ng risk, ganon. So, yun sinasabi sa'yo dito, maybe at one point lately sa buhay mo, Cancer, baka masyado tayong cautious, masyadong guarded. So, ang sinasabi lang dito, maging mas free-spirited tayo, mas maging curious at mag-explore, okay? Huwag kayong matakot. So, titingnan natin to, no? Particularly na rin sa mga new beginnings nyo, Cancer. Paki-clarify po itong Fool's energy para sa ating Cancer. Fool's energy can clarify ng 4 of Pentacles. Yes, okay. So, right now, may area sa situation ng buhay mo na feeling mo hindi pa enough or hindi ka happy, hindi tayo contented kung ano yung meron tayo right now. Okay, gusto nating mag-improve. Gusto nating mag-grow. Gusto nating mag-expand yung business nyo man yan, yung career nyo, yung job nyo, yung learning skills and opportunities, gusto nyo ring mag-aral. Sa family situation, gusto nyo mas mag-improve siguro yung sitwasyon, like more stable, mas secured, no? Ganon, energy, okay? So, nandun ka sa point na inaaral mo or ginagawa mo ng paraan, no? Kung paano magbabago yung sitwasyon, mas mapapabuti. So, yun yung kailangan mong i-release, Cancer. Ngayon, sa second energy mo, ang kailangan mo ipagpatuloy yung Empress card. So, major arcana to, mangyayari to kasi yung situation is asking you to do it. Yung Fool's energy at tong Empress. Okay. In alignment siya, no? Kasi kung mapapansin nyo dito, guys, the Fool's energy can clarify ni 4 of Pentacles and then binakapan ng Empress mo sa position number 2. Okay? So, ang inihikayat sa'yo ngayon, sa position number 2 na ipagpatuloy mo na maghanap ng way para mag-grow, para mag-expand yung mga areas sa buhay mo na feeling mo na kailangan ng improvement. Kasi ang Empress ay conception, no? Kung may mga ideas ka, it's time for you to explore that. Kasi baka may magandang maidulot. Kung may mga creativity or inspired ka lately, gamitin mo yun as a tool para mas mag-grow ka, yung mas passionate ka sa mga ginagawa mo, continue doing that. Okay?
It could also be na it's a perfect time para mag-grow din yung family nyo, no? Maaaring may buntis sa family nyo. Pwedeng ikaw to or yung mga tao sa paligid mo. Since this is your reading, Cancer. So, it could also be you na maaaring mabuntis. You know, these things lang. Okay? Let's clarify itong Empress, no? Kasi ito yung kailangan mo ipagpatuloy. Okay? Mas maging creative. Okay? Huwag matakot na mag-explore ng mga bagong beginnings, no? Kasi may potential siya na mag-grow sa November. Clarify natin ang Empress. Para sa Cancer, meron kang King of Cups. Okay. Yung inspiration mo, yung creativity, yung drive mo, no? Na i-improve yung sarili mo. Okay. Spiritually, emotionally, even sa mga ambitions mo and sa communication. More importantly, at I think, tutuunan mo dapat dito is yung sa emotions, okay? Yung emotional well-being mo, okay? Ito yung perfect time na ipagpatuloy mo lang na encourage yung sarili mo na matuto na mas magmahal, mas maging appreciative sa mga bagay-bagay, sa mga ideas, sa mga connections at yung mga nakapaligid sa'yo na situation, okay? Mas maging compassionate tayo and kind, yun ang sinasabi rin dito kasi ang Empress, very nurturing yan, okay? More of a giver to talaga kasi sobra-sobra, sikliklig, umaapaw yung kayang ibigay, no? Parang sinasabi dito, since pertaining to sa King of Cups, ang sinasabi sa emotions. Okay, yung pagpatuloy mo, mas maging caring tayo sa mga tao sa paligid natin, sa mga bagay na nasa paligid din natin na maaring concern tayo or naapektuhan. Okay? So, yun ang sinasabi dyan, guys. And I think wag tayong matakot na ipakita yung care natin, yung understanding natin, o yung kaya nating alagaan yung mga sitwasyon at yung mga pangarap natin. Okay? Ang sinasabi dito, anything na kailangan mong umpisahan, gusto mong i-improve or mag-grow, base siya sa nararamdaman mo, sa gut feeling mo, more importantly, sa core ng heart mo, no? Doon mo ibabase yung mga growth sa expansion na gusto mong gawin sa buhay mo. Ngayon, ang manifestations mo is High Priestess, Major Arcana. So, ang High Priestess matalino yan, may inner wisdom. Actually, hindi niya kailangan magtanong sa ibang tao ng opinion or advices kasi alam na niya sa sarili niya kung ano ang gagawin niya. Ngayon, yung mga manifestations mo raw, alam mo na sa sarili mo kung ano yung mga gusto mong marating, gusto mong ma-achieve, gusto mong ma-accomplish, at yung mga connections na gusto mong i-keep at i-let go. Ngayon, tingnan natin itong High Priestess. Ang High Priestess kinlarify ng Seven of Swords. So, alam mo sa sarili mo na yung minamanifest mo masyadong imposible. Meron kang isa sa mga manifestations, could be one or more na alam mo sa sarili mo na merong something na hindi okay or may deceit or may alam mo yun, may tinatagong hindi totoo. Okay? So, may mga minamanifest kang situation and people na hindi totoo sa'yo or alam mo na on and off, pinaplastic tayo, kung tao man to. Kung may minamanifest naman tayong mga pangarap, medyo magulo sila at feeling mo hindi ka willing mag-manifest kung ganun yung energy na pinapakita ng mga sitwasyon at ng mga tao sa iyo. Okay? You would know. So, be careful din sa mga manifestations mo kasi may mga bagay na alam mo yung gusto man natin, pero in the long run kasi lilituhin tayo or iba-backstab tayo. Okay, be careful sa mga business ventures na gusto mong matupad din, sa trabaho man yan or sa finances mo. Mas maging discerning tayo sa ating mga manifestation, mas maging matalino tayo. Para rin to sa gut feeling mo, yung intuition mo, pakinggan mo rin, no, pag nagma-manifest tayo. Let's say, connection yan, tapos parang medyo off na yung vibe or yung dynamic ng connection mo, then what's the purpose of pursuing it? You would know. This one example, okay? Yun yung nararamdaman ko dito, Cancer. Alright? Ngayon naman, meron tayo dito na 8 of Wands, yung surrounding energies mo, no? Okay? So, may mga messages and news na papasok sa paligid mo. Okay, Cancer? Tingnan natin. Ano po itong 8 of Wands para sa Cancer, no? Ito yung mga external influences sa'yo sa November. So, yes, 3 of Pentacles. So, may mga messages dito, incoming messages na mabilis, very soulful and passionate, ma-excite ka about mga situation or news or connection na gustong makipag-connect sa'yo. Kaya makipag-trabaho sa'yo,
Okay? Kasi 3 of Pentacles to and 8 of Wands. Pwede rin tong use about sa work or joint venture or business. Alam niyo yun, business opportunities or collaboration. You know, kung vlogger ka, di ba, may mga nagko-collab. Mga ganong example, no? Kung sa romantic naman to, a person na may message ka at gusto kang maaaring tangible to, no? I-date ka, kasama mo sila on physical realm talaga, no? Pwede rin long distance, you know, but maraming interaction na mangyayari dun sa messages na yan, guys. So, be it sa career mo, sa finances mo man yan, tawagan ka ng bangko o tawagan ka ng isang financial company or makareceive ka ng news about money. Alam mo yon, or opportunity na makapag-work, okay? Or makipag-collaborate sa ibang tao, you know? Yun yung external energies. Kung may inaantay kayong news, may papasok for November. At I can sense na good news yan. It's about, alam mo yun, coming together, reconciliation, working together, ganun yung energy. Ngayon, ano yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, sa ibang tao, sa universe, or sa community mo, o kung ano man yung kailangan mong ibigay in return sa, you know, in God's name, kung you believe in God, right? Whatever your religious system is, or whatever your religious belief is, no, yung kailangan mo ibigay sa universe or kay God, you know, it's a clean slate, okay? Mag-start ka ng bago, no? Sometimes, alam mo yung building blocks, ground up to, okay? Magsimula tayo sa panibagong slate, clean slate talaga na, kung makikita mo to, puro sticks pa lang, at wala pa siyang mga foundation, talaga ng mga bricks, 'di ba? And mga semento. No, so ang sinasabi dito, kung willing ka magsimulang muli from scratch, then that's good. Pero i-clarify natin itong 5 of Wands, okay? It makes sense, no? Kasi meron tayong force energy, magsa-solo journey ka dito eh. Okay? We're going on an adventure and willing ka magsimula ng bago. Okay? May itatayo ka, okay lang, bumalik ka sa simula, okay? Kasi feeling mo mas matibay yun, mas maganda. Kasi naman nagbi-build ka ng kastilyong buhangin or castle sa sky, no? Castle in the air. Or castle in the air, no? Na hindi naman stable, hindi tangible. Ito, gusto mo, nahahawakan mo, nararamdaman mo, natitirahan mo. Ngayon, ano tong 5 of Wands? 4 of Swords. Okay, so yung kailangan mo ibigay sa sarili mo nga ngayon is huwag tayo magmadali na maging excited na makita overnight yung mga pinaghirapan natin. Okay, so take it slow. Sinasabi dito kasi may 4 of Swords ka at may 5 of Wands. So, babalik ka sa beginning, babalik ka sa basic. Yun yung kailangan mong gawin. Kailangan mong mag-retreat, kailangan mo i-clear yung mind mo about ano yung gusto mong i-build. Not from the scratch, from the scratch, clean slate, ano yung gusto mong itayo. So, kalmahan mo lang, pag-isipan mo, dito at point zero, at this ground, ano yung gusto mong itayong mga pangarap, mga koneksyon, ambisyon, mga desires. Okay? Pag-isipan mong maigi yun, yung kalma ka lang, may peace of mind ka, doon mo malalaman yung kasagutan. Yung kailangan mong ibigay ngayon sa'yo is a break, okay? A time of parang vacation din, and a clear mind para makapag-isip ka ng mga bagong simula mo. Okay? And then, sa new beginnings mo, meron kang King of Wands. Okay? So, nag-5 ka and then magta-transition sa 6. So, makikita mo to, 5 of Wands, then naging King of Wands ka na. So, builder ka na ng mga dreams mo and ambition. Goal-oriented ka na. Goal setter ka na rin. Alam mo yun, marami kang goals na natutupad sa buhay mo. Marami kang ambition and desires na kaya mong i-achieve na. Yun yung mga new beginnings na nag-aantay sa'yo. Kasi, pag-mamature ka, kung magsisimula ka sa simula, eventually, makukuha mo yung pace mo, magmamature ka, alam mo na kung paano mag-build ng isang empire, ng isang organization, ng isang team, alam mo na mag-manage. Ganon yung energy ng new beginnings mo. I-clarify natin tong King of Wands sa Cancer. So, Cancer, meron tayong 4 of Cups. Okay. So, lately, no, may mga new beginnings ka before na hindi ka interesado. Or wala doon yung puso mo. Okay? Yung puso mo, yung attention mo, yung oras mo, yung curiosity mo, yung desire mo, wala doon before. Okay? So, sinasabi dito, huwag ka magpaka-stuck dun sa energy na
walang galaw. Kasi may 4 of Swords ka rin dun, no? So, number 5 mo, diba? Ayan, no? 5 of Wands, kinlarify ng 4 of Swords. Tapos, si 4 of Cups mo, kinlarify si King of Wands. So, basically, ang clarifier are 4 of Swords, sorry guys, at 4 of Cups. So, merong period of rest na nangyari, no? For a while, for some time. Okay lang. Magpahinga. Okay lang na magsimulang muli. But at the same time, yung disinterest mo, no? Yung passion mo, kailangan mo daw ibalik. So, kung gusto mo ng new beginnings, huwag tayo magpaka-stuck na tila bored na tayo sa buhay, hindi tayo interesadong mag-improve o mag-grow. Kasi, ang new beginnings mo, magsisimula lang yan. Malinaw dito sinabi na pag naging interesado kang muli sa mga bagong simula na gusto mong gawin sa buhay mo, new connection man yan, minsan kasi sa buhay napapagod na rin tayo kung kaling tayo sa sitwasyon na may mga setbacks. Pero wag mong hayaan na i-drag ka nito for too long para mahinto o madelay yung mga new beginnings mo. Okay, yan yun. Keep growing, magpaka-matured sa ating mga dreams, be ambitious, maging curious, be more of a learner, mag-explore, patuloy mong habulin ang mga pangarap at mga desires mo sa buhay. Yan sinasabi dito. Now, sa gitna, meron tayong 6 of Wands, success. So, kung gusto mo mag-succeed, ano yung sinasabi? Take a risk, okay? Huwag magpatumpik-tumpik. Kung gusto mo improve yung situation mo, improve mo rin yung buhay mo, yung nangyayari sa mga career and finances mo. Huwag tayong maboard. Huwag mawala ng interest, okay? At okay lang magpahinga pero magsimulang muli, walang masama. Okay? At hindi malayo mararating yung success. 6 of Wands is victory. Clarify natin natutunan mo lately. No, na, in order to be successful, nararamdaman ko na, ayan, Knight of Wands. So, in order to be successful, ang lesson learned dito, Wands, no? So, desires to, Cancer, dreams, ambitions, career, sa finances mo man yan, sa stability and security sa buhay mo, no? It doesn't have to be love then, in any aspect. So, kailangan i-chase mo yung dream, ambitions, and goals mo na may interest, passionate, and soulful, and excited ka na ginagawa yun. And eventually, yung success, posible mong makuha pag ganun yung energy. Okay? So, sana nag-resonate ka, Cancer, sa general life reading mo sa buwan ng November para to sa mga viewers na I guess gustong mag-improve yung situation nila, pero para mag-improve yun, you need to make your own judgment sa bagay-bagay, no? Huwag kang magpaka-stuck sa isang sitwasyon na alam mong dead end na o walang galaw, no? Kailangan mong gumawa ng paraan na magsimulang muli. Kung kailangan magsimula ka sa beginning, it's okay. Okay? So, huwag mong iwawala yung interest mo sa buhay kasi may fools ka dito. At meron kang King of Wands. Ngayon, mag-iingat ka lang sa manifestations mo kasi may mga offer or opportunity or mga situation or connections na baka ma-deceive ka. Alright? Yan. High Priestess and 7 of Swords. But, ang maganda dito, yung new beginnings mo is yun daw. Magpaka King of Wands ka. Okay? At huwag tayong masyadong mawalan ng interest sa buhay. Okay? Kaya dapat nasa fool's journey ka kung gusto mong ma-improve tong struggle or difficulty or kakulangan sa ilang aspeto ng buhay mo. Okay? So, sana nag-resonate kayo dito, Cancer, at i-shuffle lang natin uli yung mga cards in front of the camera at gawin na natin ang inyong love reading after this. See you in a bit, Cancer. Hi Cancer, welcome back at kinuha na natin yung 5 baraha nyo sa love spread reading. Ngayon i-open muna natin sila isa-isa, tapos i-clarify natin later on para makuha natin yung buong narrative for whoever will resonate with this love reading. Cancer, yung una mong baraha meron tayong Queen of Cups. Okay, second card meron tayong 4 of Pentacles na naman. Okay, lumabas to sa first spread. And then, meron tayong Fool's energy. Shuffle natin yung mga baraha, guys. Major arcana to. So, pwedeng yung first reading nyo, kanina, may kinalaman din sa isang love connection or love situation. Okay, love situation. Fourth
card nyo, meron kang Knight of Cups. At meron kang the Hangman. Okay? Major arcana yan. And Fool's energy. So, meron ka dito Cancer na dalawang major arcana. The Fool and the Hangman. Okay? Ngayon, i-clarify muna natin para makuha natin yung buong narrative. Let's clarify. Clarify po muna natin. Okay, Queen of Cups, kinlarify ng Page of Cups. And then, Four of Pentacles, kinlarify ng King of Swords. And then, meron kang Fool's energy, kinlarify ng Seven of Wands. And ang Knight of Cups, meron tayong Six of Pentacles. The Hanged Man, meron tayong Three of Swords. So, may delay lately, no? After ng heartbreak, heart loss, or disappointment here, or in separation, or in no contact kayo ng person. Okay, medyo it's been a while. So, itong period na to, kailangan na medyo pag-isipan natin yung mga nangyari between you sa ng person mo. Okay, the Hangman sa Three of Swords, no? Ano yung mga aral na dapat mong matutunan dito? Yung mga situation na dapat mong i-improve, at yung mga bagay na hindi na natin dapat ulitin pa. Okay, yun yung Hangman dito. Kailangan may mag-gain ka na perspective or lesson dito sa Three of Swords mo. Ouch, heartbreak to. Losses, disappointment. So, medyo kailangan mo mag-heal from that. Then, gamitin mo yung period na yan ng delay. Okay, to heal yourself. Okay, ngayon, ang nangyari kasi dito, may Queen of Cups ka and Page of Cups, no? So, it could be, pwede tong mas younger energy kasi sa'yo, vice versa, okay? Na, yung level ng emotional maturity nyo maybe hindi the same. Okay, that's one way to read this. Or, another way is that, may message na papasok sa'yo. At yung message na to, maybe hindi siya sobrang big, no? Big deal. No? Pwede yung curiosity, flirting, or just checking on you, no? Pero it will make you feel better. Na matutuwa ka talaga na makarinig ng message from a person. It could be you or them, Cancer. Okay? Kasi, this person, yung major arcana, yung major card na to, marami kang love na kayang ibigay sa ibang tao. Okay? So, even yung simpleng message, matutuwa ka. Napaka-appreciative mo. Yun, dalawang way to read that. Ngayon, meron kang Four of Pentacles and King of Swords dito. So, meron nag-i-strategize, nagpaplano, nag-iisip kung paano may improve tong situation. Okay, yung feeling ko kasi, it's either nasa commitment ka or nasa relationship, marriage man yan, or connection with someone, but ang feeling mo kasi is hindi enough. Okay? So, nag-iisip ka, bakit hindi enough? Ano yung kailangang i-improve? Ano yung kailangan nating alisin? Ano yung kailangan nating pakawalan? Bakit ako natatakot? Alam mo, may fear of losing ka. Kung ano yung meron ka dito. Pero kung titingnan mo, you don't have much. Pwedeng binibreadcrumb or nila-love bomb ka nung tao. So, kailangan mong pag-isipan, no? Yung whatever, kung anong meron kayo, is it really worth it? Does it make you happy? Okay? Like, ito rin, tingnan mo to, sinabi ko na may message dito and sobrang saya mo na. Contented ba tayo na ganun lang, hanggang doon lang? Okay, na sabihin natin, kunwari, gusto ka niya, but pinukulang sa gawa, hindi na po-prove masyado, or hindi na ma-match yung energy. Okay, so kailangan natin pag-isipan, no? Ngayon, ang nangyari kasi Cancer, merong gustong mag-take ng risk dito, pero yung isa is defensive. Ayaw papasukin tong person na to. Or ikaw to na ayaw mong i-entertain yung mga external energies, no? Parang pinoprotektahan mo yung personal space mo, yung private life mo, okay? Medyo defensive tayo sa ating mga possessions and time and energy, no? And at the same time, ang sinasabi dito sa isang energy naman, why don't you explore? Mag-explore tayo ng ibang adventures sa buhay. Huwag tayo maging resistant. Lumabas ka sa energy na yon na parang hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung 6 na wands na kumatok sa puso mo, sa buhay mo. Alright? So ngayon, maging open ka. Nakita mo to, yung isa may hawak na wands, no? Sa door. Inaharangan niya yung 6. Tapos ito naman,
Nasa door, lumabas na siya. May isa siyang wands. Hindi na niya hinaharangan, hindi na siya protective. So, huwag tayong masyadong maging guarded based doon sa nakalipas na mga nakaraan mong mga expectations na hindi ka na-fulfill emotionally. So, mas mag-take ka ng risk. Be brave out there. Ipakita mo na ready ka pa rin on a solo journey. Okay? So, meron dito interesting. May papasok na Knight of Cups. Okay? Person to na mag-express ng interest sa'yo. And I think, no, it's either kung existing or old connection to, gusto nilang i-balance yung situation, magme-make ng effort, or this could be a new person, this time na ibang-iba kasi wala ka na sa energy na Four of Pentacles, mag-i-improve, no? So, yung situation before na feeling mo kulang, walang effort, ngayon, magkakaroon ng effort both sides, kung sino man to. New or old connection to. Okay? So, sana nag-resonate yung reading mo about sa love mo, Cancer. And I hope to see you guys on the next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Cancer. Bye!